Marami pong salamat sa napakagandang araw na ito na binigay po niyo sa amin. Purihin ka at tanggapin mo po ang aming pasasalamat dahil napakabuti mo at napakayabong ng pagpapalang patuloy po niyong ipinagkakalob sa amin. Ngayong umaga, salamat sa pagtitipon sa amin upang ikaw ay sama-sama naming sambahin, makinig sa iyong salita at kami po ay mapagpala. Lord, dinggin mo po, Panginoon, ang panalangin namin sa mga ibang kasama namin na hindi po namin makakapili ngayong umaga. Pagpalain din po ninyo sila, abutin at ibigay, Panginoon, ang kanilang bawat pangangailangan. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating scripture reading galing sa Psalms 33 from verse 1 to 5. Kayong matuwid, sumigaw kayo ng galak, dahil sa ginawa ng Panginoon. Kayong namumuhay ng tama, nararapat ninyo siyang purihin. Pasalamatan ninyo ang Panginoon sa pamamagitan ng mga alpa at mga instrumentong may mga kwerdas. Awitan ninyo siya ng bagong awit. Tugtugan niyo siya ng buong husay at sumigaw kayo sa tuwa. Ang salita ng Panginoon ay matuwid at maaasahan ng kanyang mga gawa. Ninanais ng Panginoon ang katwiran at katarungan. Makikita sa buong mundo ang kanyang pagmamahal. In times of fear and uncertainty, we can find solace in knowing that our God is always with us. He is our refuge and our strength, a constant presence in our lives. Let us lift our voices in praise and worship, acknowledging His greatness and declaring His sovereignty. Though the nations rage, kingdoms rise and fall, there is still one King reigning over all. So I will not fear, for this truth remains that my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days. Though the tread of night overwhelms my soul, He is here with me. I am not alone. Oh, His love is sure, and He knows my name. For my God is the Ancient of Days. None above Him, none before Him, all of time in His hands. For His throne it shall remain and ever stand. All the power, all the glory, I will trust in His name. For my God is the Ancient of Days.
For my God is the Ancient of Days. Let's continue to sing Shout to the Lord. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay dumulog sa ating Panginoon para sa ating panalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Lumalapit kami sa iyo ngayong umaga. Nais naming dumulog sa iyong harapan. Nais naming sambitin, Panginoon,
ngayong umaga ang iyong dakilang pangalan. Papurihan ka, luwalhatiin ka, O Diyos, at bigyan ka, Panginoon, ng parangal, pagtitiwala, at pagdakila, Panginoon, sa lahat ng bagay na patuloy mo pong ibinibigay at ginagawad sa bawat isa sa amin. Nais naming lumapit sa iyong harapan, mag-alay ng mga handog ng papuri, mag-alay, Panginoon, ng mga pasasalamat sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Nais namin, Panginoon, na ialay din maging aming puso, isip, at kaluluwa, aming lakas sa iyong harapan. Subalit, nais namin, Panginoon, na maging tama ang aming adhikain, ang aming motibo, ang aming intensyon, Panginoon, ng paglapit sa iyo. Nais namin na, O Diyos, maging malinis kami sa iyong harapan sa pagsamba namin. Kaya po, dumudulog kami sa iyo, humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran, paglilinis ng aming buong pagkatao, Panginoon, upang aming madama ang iyong presensya ng tama at maabot namin, Panginoon, ang iyong tinig. Gayon din, Ama, ang aming pong paglapit sa iyo, nawa ay magkaroon ng koneksyon sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong paglilinis at pagpapatawad sa aming mga karumihan, kasalanan na mga nagawa. Sa dambana mo, Panginoon, nais namin at yung aming mga puso, ang aming isip, aming buong kaluluwa at katawan at lakas na maging akma sa pagsamba ngayong umaga, aming pong mga gagawin at mga kasambitin, Panginoon, ang aming bibig. O Diyos, maraming salamat po sa patuloy mong biyaya, patuloy mong pagbabantay sa bawat isa sa amin, patuloy na pag-iingat, pagkakaloob ng pag-iingat at proteksyon sa aming mga buhay, aming mga kapatid, Panginoon. Gayon din po, maraming salamat din, Panginoon, sa patuloy na biyaya na aming natatama sa araw-araw. Nalalaman po namin na palagi mo kaming sinasamahan, kahit na kami, Panginoon, ay nagkakaroon ng pagkakamali sa iyo, sapagkat alam namin ikaw po ay pag-ibig, Panginoon. Nais mo kaming samahan at tulungan, magkaroon kami ng tamang training, pagbabantay na ginagawa mo sa amin, upang aming paglago ay maging kaaya-aya at karapat-dapat, Panginoon, bilang isang mananampalataya sa iyong harapan, sa iyong trono. O Diyos, ang aming pong bansa ay patuloy naming nilalapit. Alam natin na magtatapos ang taong 2023 ngayon at mga ilang araw na lang, papunta na po kami sa susunod na bilang ng kalendaryo, 2024. Marami pa pong mga araw ang amin pong iiwanan at ilalaan, Panginoon, sa paglilingkod sa buhay namin. Nawa, O Diyos, ang mga banta ng mga kalamidad na aming nababalitaan at kaguluhan, nawa, O Diyos, ay matakpan ito ng pananalig at paniniwala sa iyo na ikaw ang iisang Diyos na nakakaalam ng direksyon ng daigdig, ng direksyon ng buhay. Ang iyong mga katagang iniwanan sa amin bago ka umakyat sa langit, pinarinig mo po sa amin at pinaalala mo sa amin na ikaw na ang may authority sa langit at sa lupa. At nais naming sumunod, Panginoon, sa iyong kalooban na maghayag ng iyong mabuting balita. Bagamat magulo ang aming daigdig, subalit naniniwala po kami na hindi madadaig ng kapangyarihan at impluwensya ng kaaway ang iyong ebanghelyo. At alam namin, Panginoon, ito lang ang tanging makakatulong sa puso ng bawat isa sa daigdig at maging dito sa dako namin, Panginoon, sa kainta. Matutulungan ng mga tao na makapagbagong buhay kung sila ilalapit sa iyong paanan at sa iyong kapangyarihan at sa iyong salita rin, O Diyos, sa iyong kaligtasan. Patuloy namin nilalapit ang tahanang ito, ang paaralang ito,
na amin pong ginagamit na venue for worship. We thank you, God, sa oras na you allowed us na makakita ng ganitong lugar na kung saan kami po ay makapagsamba ng payapa. Gayun din, amin pong idinudulog sa iyo. Marami pong mga absent ngayon dito sa church. We pray, O God, na next Sunday, ma-meet namin sila, makapagkaloob sila ng araw sa iyo. Ano man ang mga kadahilanan kung bakit wala sila ngayon, Panginoon, nais po naming isulong din sa iyong presensya ang mga puso at isip ng bawat kapatid na hindi namin makakasama ngayong umaga. Samahan mo po sila at pagkalooban din, Panginoon, ng proteksyon ng kanilang mga agenda sa buhay ngayong araw na ito. At salamat din po sa mga kapatid namin na narito ngayon. O Diyos, alam niyo po ang aming puso, nais naming maglingkod sa inyo at nais namin ding dalhin, Panginoon, ang aming mga sarili sa paglago, sa pag-aaral ng iyong salita. Nais naming idalangin po ang mga ngaral ngayong umaga, si Brother Ray, pangunahan mo siya sa mensahe niya at gabayan, Panginoon, sa kanyang ituturo na ang bawat mamumutawi po sa kanyang bibigay manggagaling sa iyong kapangyarihan sa tulong ng Banal na Espiritu. Dalangin ko rin, Panginoon, ang aming pong mga kasalukuyang gawain, ang mga Bible study, at sa online, meron kaming Bible study sa ladies. Ang mga katatayan, Panginoon, nananalangin din ako na sana magkaroon sila ng consistency sa pag-meet nila. Ano man ang mga kadahilanan, ay dalangin namin na iyong pong pag-ibayuhin, Panginoon, ang meeting na ito upang sila ay magpatuloy. Gayun din po, sinasama ko rin yung iba pang Bible study na sa kasalukuyan ay nagbubukas pa rin, Panginoon. And then we are praying, Panginoon, sa leader ng mga Bible study na ito, si Brother Sunny, Pastor Jomel, maging si Pastor Raymond. At yun pong aking ding ginagawang pagtuturo sa ilang estudyante. Dalangin ko, Panginoon, na maging mabunga ito. Alam ko po na hindi namin tinanim ito para hindi magkaroon ng kabuluhan. But then again, we praise you, Lord, sapagkat ikaw ang alam kong tutulong sa gawain na ito. Samahan mo po lahat ng mga pangangailangan, karunungan na kailangan ng bawat isa sa mga nag-aaral po ng iyong dakilang salita. Ang aming mga kapatid, Panginoon, dalangin ko rin ang kanilang mga trabaho. Patuloy mo silang biyayaan, pagkalooban, Panginoon, ng maraming pagpapala, kanilang mga negosyo, iyong pangunahan, Panginoon, ang kanilang ginagawa, at maging sa mga kinakaharap nilang mga kliyente. Ikaw po ang kumausap, Panginoon, upang maging mapagpala ang kanilang pagkakaroon ng komunikasyon sa bawat mga taong kinakausap nila. Maging kung ang aming negosyo namin, Panginoon, na tindahan, iyon niyo rin pong tulungan na kayo magbigay ng mga buyers. Gayun din, O Diyos, ang aming mga kapatid na pumapasok sa opisina araw-araw, inyo pong iingatan. Pagkalooban nyo rin sila ng lakas at ingat dahil po sa mga pagkahawa sa mga karamdaman. Maging ang aming mga estudyante na pumapasok din, pangunahan nyo rin po, Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, karunungan na kailangan sa pag-aaral nila. Maraming salamat dahil marami po sa mga estudyante namin ngayon ang mga nakakuha ng mga award sa eskwelahan nila. At alam namin, Panginoon, ito ay iyong dahilan. Dalangin ko rin po ang mga karamdaman ng bawat isa sa amin ngayon, si Sister Alice, si Nainay, si Sobe, at yung mga nakaraang kapatid namin na nagkaroon ng ubo at sipon. Dalangin ko, Panginoon, na kayo ay sasama sa kanila. Si Jan, sinasama ko rin sa kanyang kalagayan. Panginoon, ninyo pong pagalingin ang mga karamdaman nila ayon sa iyong kalooban. Tulungan sila na makapanumbalik yung kanilang physical na pangatawan. And again, Lord, we are praying na makakasama namin sila one of these days sa gawaing ito na yung iniatang sa bawat isa sa amin. And we are praying now, Lord, ng pangunguna mo, ikaw ang maghanda sa aming puso, sa pakikinig, sa mensahe na aming maririnig ngayong umaga, Panginoon.
at sa mga ngaral na iyo pong dadaling ngayong umaga si Brother Ray. At ang lahat ng ito ay hinihiling ko sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Dadako na po tayo sa ating pagbibigay ng mga handog, ating Panginoong Hesus, no? Kung pagkakataon na ito, pagbibigay ay isang pribilehiyo sa bawat mananampalataya, and at the same time, ay bahagi ng ating pagsamba at pasasalamat sa ating Diyos. Sabi sa pangalawang Korinto, 9:7 hanggang 8. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipnasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang, hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Manalangin po tayo. Ama, maraming salamat sa pribilehiyong ito na ibinigay mo sa amin upang makapagbigay ng aming mga alay sa iyong gawain dito sa lupa. Ikaw, Panginoon, ang nagsimula nito nung binigay mo ang iyong anak na si Jesus. At kami ay iligtas niya. Kung kaya't bilang aming pasasalamat, aming pagsamba, aming pagbibigay ng papuri sa iyo, binabalik namin ito, Panginoon, at ang lahat po ng mga kaloob, hinihiling namin na iyong basbasan at pagpalain ang mga magbibigay. Dalangin namin to sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Magandang umaga sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa pribileyo na ngayong umaga ay magamit ng Panginoon sa pangangaral ng Kanyang banal na salita. Hindi naman kaila sa atin na yung panahon natin ngayon masyadong magulo. Katunayan, sa ngayon, alam natin, nagkakaroon ng gera doon sa Middle East. Diba? Ang Israel ay inatake ng Hamas at pag pinatay nila yung 1,400 eh. Kaya ang Israel sa layo na ipagtanggol ang kanilang bansa, sila ngayon ay nagdeklara ng gera. Kaya may gera dun sa Middle East. Marami sa mga Bible scholars, mga nag-aaral ng Biblia, ang orasan nila sa pagbabalik ng Panginoon, yung Middle East. Katunayan, marami nga sa kanila nagsabi, noong 1948, nung ang Israel ay biglang naging isang nasyon. Kasi ito yung hinula ng propeta. Napaka-imposibleng mangyari. Isang araw, magkakaroon ng isang buong bansa at nangyari yan sa pamamagitan ng Israel. At marami sa mga scholars, nag-aral ng Biblia, nagsasabi, ito ay palatandaan na babalik na nga ang Panginoon. Babalik siya muli. Kasi yung panahon daw na makikita mo na bumalik ang Israel sa kanyang lupa, na-disperse kasi sila gaya ng sinabi ng Panginoon, sa inyong pagsuway, kayo ay makakalat sa buong mundo, kahit saang sulok. Kaya kahit saan ngayon, makakita ka ng mga Hudyo. Dito sa Pilipinas, kung hindi nyo alam, si Pastor Sean Ransom ay Hudyo. Hudyo yun
Diyos siya. So, meron iba't iba, kaya nakalat sila, kaya isang napakalaking milagro, Diyos lang ang gumagawa. Isang araw noong 1948, ang Israel ay naging isang nasyon. Ngayon, sabi ng mga ibang mga nakapag-aral ng Biblia, yung panahon o yung henerasyon na makita nila ang Israel naging isang nasyon, ayun yung henerasyon na babalik ang Panginoon. Although, naging malinaw dapat tayo dito, ang Panginoong Yesus mismo nagsabi, yung araw at oras ng aking muling pagbabalik, walang sino man ang nakakaalam. Kaya pag may isang tao nagsabi, ngayong October, babalik ang Panginoong Yesus, bulaan yun. Kasi walang nakakaalam. Sabi nga ng Panginoong Yesus, minsan, nung ako po ay involved pa sa pastoral ministry dito sa Cainta, marami akong pastor na naging kaibigan. At lagi kami nagbe-breakfast. Once a week, nagbe-breakfast kami niyan. Kaya naging masyadong dikit na kami ng mga pastor. Hindi sa iba't ibang reliyon dito, pero mga evangelicals at born again. At minsan, dun sa aming breakfast, nagbibiroan yung dalawang pastor. Sabi ng isa dun sa kanyang kaibigan na nasa Canada na ngayon, sabi niya, bro, malapit nang bumalik ang Panginoon. Yung bahay na tinitiran ko, sa'yo na. sabi nung isang pastor naman, bakit nandito pa ba ako pag bumalik ang Panginoon? Dito ba ako, maiwan ba ako, i-rapture kahit sa ako, hindi. Sabi niya, kaya ang ginawa ko, yung pera na ko sa bangko, winidraw ko na, sabi niya. Eto na sa maleta, kung sino man maiwan nun dito sa inyo, punta lang kayo sa bahay, kunin niyo yung maleta, may 2 milyon doon. Sa inyo na. Pero alam niyo, ang pagbabalik ng Panginoon ay isang bagay na hindi biro-biro. Ito ay isang seryosong konsiderasyon. Ako bigla ako natatahimik kapag maisip mo na isang araw ang Panginoong Yesus ay nandito na. At ako, kayo, bawat isa sa atin, kaharap sa Panginoon. Isang malalim na palaisipan sa akin. Isang seryosong konsiderasyon sa puso ko. Minsan ay pagkabag, minsan ay galak. Ang sumusulpot sa aking isip, ano na nga ba? Kapag ang Panginoon ay bumalik, o tayo ay kaharap na niya, ano nga ba? Kamusta kaya tayo? Naisip niyo ba yon? Tayo haharap na sa Panginoon. Kanina nagkikwentuhan, sabi ni si Brother Ed Tabidi ay namatay na. Sa sandaling namatay tayo, ganun din ang kondisyon natin. Isang araw, bawat isa sa atin, haharap tayo sa Panginoon. Ba't ko na kwento itong mga bagay na to? Kasi ito po yung konteksto ng ating talata ngayong umaga. May tanong sa Panginoon. Ang mga alagad dun sa Matthew 24, verse 3. At ang sagot ng Panginoon mahaba. Nagkaroon ng maraming diskurso. Ang tanong ay simple. Sabing gano'n ng mga alagad, ano po yung palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Sa chapter 24 ng Mateo, makikita nyo. At mula chapter 24 hanggang 25, nagsabi ang Panginoon ng mga pangungusap, palatandaan ng kanyang pagbabalik. Sabi niya, darating yung panahon ng pag-uusik. Sa Matthew 24, nabasa natin yung mga palatandaan, may gera, may dindol, may unos, bagyo, iba't ibang mga pagsubok, kahirapan. At dito din sa chapter 24, buong linaw na sinabi ng Panginoon, yung oras at yung araw
kung kailan mangyayari yung kanyang pagbabalik ay walang sino man ang nakakaalam. Tapos dito din, sinabi niya, puro ang kwento dito, mga kwento, talinghaga, pagkukumpara ng Panginoon, 24-25, ito ay patungkol dun sa kanyang pagbabalik at marami sa kanya ay tungkol sa judgment. Katunayan, bago natin basahin yung talata natin ngayon, yung talinghaga na babasahin natin ngayon, yung unang talinghaga ay patungkol pa rin sa araw ng paghuhukom. May 10 birhen, 5 ay matalino, 5 ay mangmang. Ang kanilang ilawan, yung birhen na matalino ay may baon silang langis, yung mangmang naman ay wala. Na late yung dating ng Panginoon. Dumating yung panahon, yung oras na dumating na nga yung kanilang hinihintay na Panginoon, Master, ngunit naubusan ng langis yung 5 at yung 5 ay merong langis. Kaya sila lang ang nakapasok. So, puro mga kwento, mga talinghaga na sinasabi ng Panginoon dito tungkol sa kanyang pagbabalik. At sa pagbabalik niya, may paghuhukom. Yun yung punto natin ngayong umaga. Kung tayo nasa kalagayan, ihalimbawa natin na ngayong araw na to dumating ang Panginoon habang nakikinig ka dyan. Dumating ang Panginoon, hindi natin alam ang oras at harap na tayo sa Panginoon. Kamusta na tayo? Ano kaya ang sabihin sa atin ng Panginoon? Nagiging magalak pa tayo sa pagharap natin sa Panginoon o may takot tayo? Basahin natin yung talinghaga na inassign sa atin ngayong araw sa Matthew chapter 25, verses 14 to 13. Verse 14, umpisahan ko, sabing ganon, sapagkat maihahalin tulad dito ang kaharian ng Diyos. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at pinagbilinan sila tungkol sa kanyang mga ari-arian. Ang isa ay binigyan niya ng 5 talento, ang isa ay 2, at ang isa naman ay 1. Binigyan ang bawat isa ayon sa kanyang-kanyang kakayanan. Pagkatapos ay sumulong na siya. Verse 16, ang tumanggap ng 5 talento ay umalis kaagad at ginamit ang mga iyon sa kalakal at kumita siya ng 5 talento. Gayun din paraan, ang tumanggap ng 2 talento ay kumita pa ng 2. Ngunit ang tumanggap ng 1 ay umalis, naghukay siya sa lupa at tinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, dumating ang Panginoon ng mga aliping iyon at kanyang inalam kung ano na ang nangyari sa kanyang salapi. Ang tumanggap ng 5 talento ay lumapit at nagsulit ng 5 pang talento. Sabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng 5 talento. Narito po, kumita ako ng 5 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magandang ginawa mo, mahusay at maasahang alipin. Napagkatiwalaan ka sa kaunting bagay, kaya't pamamahalaan kita ng maraming bagay. Makigalak ka sa iyong Panginoon. Verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2 talento. Sabi niya, Panginoon, pinagkatiwalaan mo ako ng 2 talento. Narito po, kumita ako ng 2 pang talento. Sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magandang ginawa mo, mahusay at maasahang alipin, na pagkatiwalaan ka sa kaunting bagay, kaya't pamamahalaan kita ng maraming bagay.
makigala ka sa iyong Panginoon. Verse 24, lumapit din ang tumanggap ng isang talento. Sabi niya, Panginoon, alam ko pong kayo ay taong malupit. Gumagapas kayo sa hindi naman ninyo hinasikan at umaani kayo sa hindi naman ninyo pinunlaan. Kaya natakot ako at umalis. Ibinaon ko sa lupa ang iyong talento. Narito po ang salapi nyo. Ngunit sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, napakasama mo, tamad na alipin. Alam mo palang ako'y gumagapas na hindi ko hinasikan at umaani na hindi ko pinunlaan. Kung gayoy, bakit hindi mo inilagak ang aking salapi sa bangko at nang sa aking pagbabalik ay matanggap ko sana kung anong sa aking kasama ng tubo nito. Kunin ninyo sa kanya ang talento at ibigay nyo sa may 10 talento, sapagkat ang sinumang mayroon ay bibigyan pa at siya'y mananagana. Subalit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin pa. At ang walang silbing alipin na ito ay itapon nyo sa labas. Doon sa kadiliman, doon ay magkakaroon ng pagtangis at pangangalit ng mga ngipin. Dakilang Diyos, dalangin po namin ang pagpapalam ng basbas mo sa iyong banal na salita. Tulungan mo kami sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, maunawaan namin ang talatang ito at maipaghanda namin ang bawat sarili namin, lalo na sa iyong nalalapit na pagbabalik dito sa lupa. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Ang talinghaga na binasa natin ay lumalayo na una, na bawat isang mananampalataya, dapat bawat isa sa atin ay lagi tayong handa sa muling pagbabalik ni Jesus. Ever ready, Brother Ray, ever ready. Hindi baterya, kundi ever ready tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi natin alam kailan ito mangyayari. Ang araw o oras, hindi natin alam. Pero tayo ay ever ready. Yun yung unang dapat natin tandaan, maaring magtagal, maaring hindi natin alam. Pangalawa, dapat ang mga mananampalataya, alam natin na may pananagutan tayo sa bawat talento na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ito'y dapat ginagamit natin ng mahusay habang hinihintay natin ang kanyang pagbabalik. At ang pangatlong katotohanan na dapat nating makita dito sa talinghagang ito, na ang tunay na mananampalataya ay mapaparangalan, bibigyan ng gantimpala, papuri. Noong last Thursday, may appreciation na binigay kay Sen sa office niya. Pagbalik, tinanong ko, Sen, kamusta na? Masaya ka ba? Ang saya-saya ko, sabi niya. Paano na kung ang nagpuri sa atin ng Panginoon? Sobrang galak. Hindi mo maipapaliwanag ang saya na maaaring dulot nito sa iyo. Ngunit, ang hindi tunay na mananampalataya na makikita sa kanyang mga gawa o hindi paggawa ay mapaparusahan. Siya ay mapapahama. Kaya napaka-seryosong mga usapin ang talata na binigay ng Lord sa atin. Isang malalim na palaisipan, isang dapat na katotohanan ng bawat isa sa atin ay nagmumuni-muni. Isang bagay na habang nandito pa tayo sa lupa, na konsidera natin. Sapagkat isang araw mangyayari ang bawat isang ito. Inalin tulad ng talatang ito, talinghagang ito, ang talinghaga ng mga talento, ang kaharian ng Diyos. Kaya para maging malinaw naman sa atin,
Ano ba yung kaharian ng Diyos na sinasabi dito? Para hindi po tayo malito, kasi ang kaharian ng Diyos, meron yan dalawang bahagi. Ang tunay na bahagi, yung sabi ni Jesus, the kingdom of God is within you. Ito yung totoong nagahari talaga ang Panginoong Jesus sa ating mga puso. Hindi kita ni Brother Ray yung puso ko. Kaya hindi niya malalaman yan. Secret, sabi nga. Si Brother Ray, ganun din. Hindi ko makita yung puso niya. Hindi ko alam. Pero sa pagkakataong ito, ang Panginoong Jesus alam. Sigurado siya kung sino yung bahagi ng kaharian ng Diyos. Ito yung invisible, universal kingdom ng Panginoon. At may outward manifestation din ng kaharian ng Diyos. Ito yung church ngayon. Na mga tao na nagsasabi, ako ay Kristiyano. Diba? Kahit saan ka, ang Pilipinas ay, sabi nila, the only Christian nation in Asia. Pero sa lalim ng korupsyon at mga katiwalian nangyayari dito, parang fake news. Diba? Pero, ang kaharian ng Diyos ay ikinumpara dito sa panlabas, nakikitang mga tao, nagpapahiwatig na sila ay Kristiyano. Maraming mga denomination yan, kasama dito. Sila ay Kristiyano. Kaya huwag kayo malilito na bandang huli na may sinabi ang Panginoon, ito'y dalhin dun sa kadiliman. Kasi sinabi din ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, makakapasok sa kaharian ng langit. Katunayan, maraming mga parable na pinakita sa atin ng Panginoon. Parable or salvation story. It's about salvation, the church, the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, may 200, isang maluwag, isang makipot. May pumasok doon sa maluwag na pahamak sa makipot ay naligtas. May 2 tao nagtayo ng bahay, isa tinayo sa bato, yung isa sa buhangin. Yung isa bumaksak, isa hindi. May maghahasik, tanim siya ng binhi. Tumubo yung binhi. Pero yung isa lang yun namunga ng 100. 60, 30. Pero ang lahat ay natuyo, kinain ng ibon. Diba? Walang sufisyenteng lupa para siya ay dumago. Diba? Maging yung naunang talinghaga na sinasabi ng Panginoon, yung 10 birhen, 5 ay may baong langis, 5 wala. Nung na-late yung kanilang pagdating ng Panginoon, ano nangyari? Yung 5 na walang baong langis, namatay yung kanilang ilawan at hindi sila nakaharap sa kanilang hinihintay na Panginoon at sila ay napahamak. Diba? Yan yung sinasabi yung kaharian ng Diyos. Yan yung physical na nakikita natin ngayon. Yan yung pinapatungkol dito. Pero pagdating pala ng Panginoon, kaya nga sabi ko napakalalim na pala isipin sa atin ito, pag-aaral natin ngayong umaga. Kasi pagdating pala ng Panginoon, lahat tayo ay haharap. Paano na? Ako kung ang puso natin ngayon ay medyo pantulot at may pagkatakot, paano na to? Darating ang Panginoon. Medyo usisain natin ng mas malalim pa ang pananampalataya natin. Ngunit kung ang puso natin ay excited, wow! Parang si Luis na sabi, may regalo ba ako? Tuwan-tuwa yan eh. Excited yan. Hindi makatulog eh. Wow! Sabihin niya. Ayun, medyo alam natin ikaw ay handa sa pagbabalik ng Panginoon.
Yung unang puntos natin, ang mga mananampalataya ay dapat laging handa sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi hindi natin alam ito ay mangyayari. Alam niyo po, yung sabi nga ni Paul, sa lahat, dun sa 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 8, kung pupuntahan nyo sa inyong Bible, sabi ni Pablo na magkakamit ng corona ang lahat ng nananabik sa muling pagparito ni Jesus. Kaya kapag ikaw ay nananabik sa muling pagbabalik ng Panginoon dito sa lupa, ay may naghihintay sa iyo ng corona. You will be awarded with a crown according to Paul. Kakamit ka ng corona. So, dito yung patotoo dun sa sinabi ko kanina na pag ikaw ay excited sa pagbabalik ng Panginoon, malamang ready ka, no? Umarap sa Panginoon. Kahanda ka. Pero sabi ni Peter, may mga Kristiyano din, sa 2 Peter chapter 3 verse 4, sa kanyang sulat, sabi ni Peter, may mga tao nagsabi, nasa na ngayon yung pangakong pagbabalik? Inabot na ng kamatayan yung ating mga magulang. Diba? Nagtagal. Para doon sa talinghaga, hindi naman agad-agad bumalik yung Panginoon nila eh. Pagkatapos, sabi nung talinghaga, pagkatapos ng mahabang panahon ang kanilang hinintay, ngunit yung iba sa paghihintay nila ay nainip. Kaya kagaya dun sa pangalawang Pedro, na sabi nung iba, nasa na ngayon yung pagbabalik? Nasa na ngayon yung pagbabalik? Nangamatayan na nga itong mga magulang namin. Sa Book of Acts, maalala nyo, nung bumuhos ang Santong Espiritu at sila ay nabasbas, di ba? Ang mga tao doon ay nagbenta na ng kanilang mga bahay at pinamigay nila to, dinistribute yung kanilang pag-aari, pinag-hati-hati. Pero doon sa panahon nila, hindi naman bumalik agad ang Panginoon. Inaasahan nila na babalik, pero hindi pa bumalik. Kasi may mga dapat pang mangyari bago dumating yung pagbabalik muli dito ng Panginoon. So, maging kung ikaw ay nag-aaral ng history ngayon at yung mga nangyayari ngayon, huwag kang matakot sapagkat lahat ng yan ay bahagi sa isang soberanong pagkilos ng Diyos para dumating ang isang araw na siya ay babalik na dito. Okay? So, maaring magtagal, pero hindi ka dapat mainip. At sa buong buhay natin bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, ang puso dapat natin ay laging nandoon sa pagiging ever-ready stage. Laging handa sa pagbabalik. Dumating ang Panginoon, hindi niyo masabi, wala si Brother Ray. Hindi nakasama si Brother Ray. Kita-kita kayo sa langit. No? Absent si Brother Ray. Naiwan. Pastor Norman, nahanap nyo. Ay, nandito. Di ba? Hindi natin alam eh. Kaya dapat ever ready tayo. Ngayon, ang paghihintay naman sa pagbabalik ng Panginoon, hindi ibig sabihin nito na wala tayong ginagawa na katunganga lang tayo sa langit para, darating na ba ang Lord ngayon? At nakasilip ka lang sa langit. Yan, dami mo ng kantang nagawa, ulap, buwan, between, ano-ano pang kanta, pero hindi pa dumarating ang Panginoon. Ibig sabihin, ang paghihintay sa Panginoon na hindi ganyan. Sabi ni Pablo sa mga taga Thessalonica, kasi marami doon, sa kanilang yung excitement sa pagbabalik ng Panginoon, wala na silang ginagawa. Kaya sabi ni Pablo sa kanila, dapat maghanap buhay na kayo. Dapat maghanap buhay kayo, hindi yung naghihintay dyan na parang tamad na tamad, walang ginagawa. Hinihintay mo lang, puro Bible study, yung ikot-ikot, puro busybody, pero hindi ganyan. Mamuhay ka pa rin ng yung normal, tama. Ganap buhay ka kagaya ng iba. Gumawa ka ng bagay na dapat mong gawin para itaguyod mo yung buhay ngayon. Parang sinasabi ng Panginoon dito
na ngayong araw, kung darating man siya, ready ka. Pero hindi man darating dito ang Panginoon, may plano ka para sa buhay mo. Diba? May plano kang asawa, may plano kang magkaroon ng pamilya, may plano kang itaguyod yung mga anak mo. Ha? May plano kang kagaya ng iba, plano mag-travel. Sabi gano'n. Ay, bukas na mag-travel. Happy trip, yung pasalubong na lang, don't forget. Remember M, remember E, put them together. Remember me. So, ganun naman yung paghahanda. Kaya nga, hindi yung nakatunganga ka. Mabuhay kang normal. Gumawa ka ng maayos, pero mabuhay ka na parang darating ang Panginoon dito. Ibig sabihin, may sumusunod ka sa Panginoon. Kaya nga sabi ni Timoteo dun sa mga taga Thessalonica, ang ayaw magtrabaho, wag kumain. Kaya kumain, ayaw magtrabaho, tamad-tamad ka, hindi ginugusto ng Panginoon yun. Kaya hindi mo pwedeng katwiran na hinihintay ko yung pagbabalik ng Panginoon, kaya dito lang ako. Hindi, mali na yan. At ang paghihintay dito ay paghahanda. At kung titignan natin dun sa talinghaga, habang hinihintay ka, ang Panginoon nagbigay sa iyo ng talento. Bawat isa. May 5, may 2, may 1 lang. Ayon sa kanya-kanyang kakayanan, pinagkalooban ng Panginoon ng talento. Ang paghihintay ay yung paggamit ng mga talentong ito para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Bawat mananampalataya, sabing gano'n, natutunan nating mahalin ang Diyos kasi una niya tayong minahal. So dapat meron tayong love pa more. Diba? Love pa more. Love God with all of your heart, mind, soul, and strength. And love your neighbor as you love yourself. Dapat, mananampalataya ka, you are excited to worship God. May tao, wala, you are excited to worship God. Worship is about God. Because you love God, you want to know Him more. Diba? And because you want to know Him more, the Scripture would reveal is a revelation of God. Kaya kung gusto mo makilala ang Diyos, mag-aral ka ng Scripture para doon mo i-pattern ng iyong buhay. That's loving God, loving others. Kung ikaw, Kristiyano na puno pa rin ng sama ng loob at hindi pagpapatawad ang puso mo, something is wrong. Kaya sabi dun sa prayer, forgive us as we forgive others of their sins. Kasi tumanggap tayo ng mayamang biyaya at habag sa Panginoon. Pinatawad niya yung ating mga kasalanan. Diba, ang dami nun, pinatawad. Kaya may talinghaga din ng Panginoon. Pinatawad ka, may kwento ang Panginoon. Nagpatawad siya ng masyadong milyong-milyong pagkakautang. Tapos yung may utang sa kanya ng 20 pesos, exaggerating lang ako. Hindi mapatawad. Diba? And yung isipin mo kung ikaw Kristiyano sa panahon ngayon, na you have received so much grace and mercy sa Lord, tapos you are failing to give grace and mercy to your neighbor. Tumanggap ka nga sa Panginoon and you enjoyed it. Bakit hindi mo gawin sa iba? Kasi mabat nabanggitan. Kasi minsan may mga nakakausap akong Kristiyano. I mean, parang ang lalim ng kanilang pinaghuhugutan na hindi pagpapatawad.
paulit-ulit yung kasaysayan ng kanilang kabiguan at sama ng loob. And hanggang ngayon, nakakalungkot na sila ay bihag pa rin ng kanilang mga hinanakit, sama ng loob, at hindi nagiging masaya ang kanilang buhay dahil dito. And I'm praying for them. I'm praying for them. Because you love them, you pray for them. Ang paghahanda, ganun dapat yung ready ka sa Lord ngayon. Hindi ibig sabihin na perfecto tayo, mga kapatid. Baka nga, bago tayo pumunta ngayon ditong Sunday, may kasalanan pa tayo. May binulyawan tayo, may uminit ang ulo natin, masama ang loob natin, may misgivings tayo, di ba? At dito na lang, pagpunta natin sa loob ng simbahan, alala natin yun. Dito, nagpalinis tayo sa Lord, humingi tayo ng tawad. Diba? Hindi tayo perfecto. Hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang susunod na araw, kakamali at nagkakamali pa rin tayo. Pero may kapatawaran ng Diyos sa atin. Yun yung sinasabi natin, why don't we really love our neighbors for real? Diba? Okay ba doon? Okay ba doon? Amen ba doon? Kasi kailangan, brother ever ready. Ever ready tayo. Sabi mo sa akin yan, brother ikaw din. Ever ready ka. Oh, dapat Pareho naman tayong Ray Ever ready tayo, mga kapatid. Hindi natin alam Ang sigurado lang, 100% babalik ang Panginoon. Kung kailan, yan ang hindi natin alam. Kaya, ready lang tayo. Yan yung punto ng talinghaga Pagkatas ng mahabang panahon, yung nagbigay ng talento, bumalik. At ngayon may pagsusulit na. Pagbalik niya, ito na mangyari sa mga mananampalataya. Magkakaalaman na tayo ngayon. Makikita na natin. Kung noon bulag tayo, ngayon malinaw na. Kung noon di natin alam, ngayon alam na. Magkakaalaman na tayo. Nagkaroon ngayon ng pagsusulit. Bumalik na yung bida, yung Panginoon. Tinatawag niya yung kanyang mga alipin. Yung tatlo pumunta. Yung unang nag-report, yung binigyan ng 5 talento. At dun sa konteksto, yung titignan mo yung emosyon, nung pagbabalik niya at pagharap niya dun sa kanyang Panginoon, may halong tuwan-tuwa to, excitement. Kanyang Panginoon. Very good ka siya. Yung 5 talento na pinagkaloob mo sa akin, may tubo na 5 pa. Tuwan-tuwa siya. Yung 2 talento naman, ganun din ang sinabi. Panginoon! Yung 2 talento na binigay mo sa akin, tumubo, meron 2. Diyan na muna tayo, yung isa, tsaka na natin pag-usapan. Gusto ko magbigay ng komentaryo. No? Pareho nagbigay ng 100% itong 5 talento at ang tubo nila ay 100%. No? Napakagandang negosyo. Kung baga ikaw negosyante, walastik, sabihin mo, wow! O kaya sa panahon ngayon, ayos! Sabi ni Luis, ayos! Diba? Masaya ka. No? Ayos! Etong 2 to, malinaw ang pagkilala nila. Malalim ang pagkaalam nila na may talentong binigay sa kanila, ang kanilang Panginoon. At ang talentong to ay may kasamang pananagutan. Pinagkatiwala sa iyo yan Dapat magsulit ka. Ikaw, alam mo ba yung pinagkatiwalang talento ng Lord sa'yo? Ikaw. Ginang. Tayo. Ina, alam mo ba? Karen, alam mo ba? Ikaw.
Alam mo ba, lahat tayo pinagkatiwalaan ng talento. Maaring iba-iba ang talento ng pinagkaloob ng Lord sa atin. Maaring may mas madami, mas may konti, may kuting. Pero bawat isa sa atin, may pinagkatiwalang talento ang Lord. Hello. Alam mo ba kung ano yung talentong yun? 5 talento ba yan? Ngayon ba ay tumutubo na, nasa 4,900 na? Hindi pa kasi perfect. O 2,000 talent pa pinagkaloob mo sa'yo, nasa 1,900 na ngayon ang tubo mo. Pero ito, binigyan sila ng talento. Alam nila na yung talento ay galing sa Panginoon. At dahil galing sa Panginoon, ang talentong ito, may pananagutan sila dito. At yung attitude nila nung humarap sila sa Panginoon, malakas ang kanilang loob. Hindi sila takot, kagaya ng isa. Malakas ang kanilang loob na humarap sa Panginoon. Parehong nasasabik sila na ibalita sa kanilang Panginoon yung mabuting balita na tumubo. Sa Biblia may ganitong tao. Nabubuhay pa siya sa lupa. Pero dahil sigurado siya na lahat ng binigay ng talento ng Panginoon sa kanya ay ginamit niya para sa kaluwalhatian ng Lord, sigurado siya 100% with confidence and boldness. Sinabi niya, I have run the race. Yung takbuhin na binigay sa akin ng Lord ay tinapos ko. Si Pablo yan. Alam niya may naghihintay sa kanya kaloob. Wow! Napaisip ako nung dumako sa ganito. Paano ka kaya, Ray Parol, kung ikaw yung panahon mo, harap ka sa Lord? Paltan mo yung Ray Parol ng pangalan. Paano ka? Isip ka. Anong talento mo? Anong pinagkaloob ng Lord sa'yo? Nagamit mo ba siya ngayon? Na isang araw, babalik siya. Tatayo tayo sa kanyang harapan. Magsusulit tayo. Pagbalik ng Panginoon, ano tayo? Excited o takot? Malakas ang loob o duwag. May narinig akong Kristiyano, sinasabi, Panginoon, huwag ka munang bumalik. Please, huwag po. Ano ka dito? Kasi yan yung totoong attitude na meron tayo, di ba? Pero itong dalawang ito, na may 5,000 talento at 2,000 talento, matapat sila sa paggamit. Kaya sila excited, umarap sa Panginoon, masaya sila, nananabik sila, nakita ang Panginoon at nang umarap sila sa Panginoon, pareho silang pinuri ng Panginoon. Ang papuri ng Panginoon dun sa 5 talento, pareho, sakto dun sa 2 talento. Magaling, matapat. Diba? Magaling, matapat, na alipin, na lingkod. Yun yung pinakamagandang narinig nila sa tanang buhay nila. At umaasa ako, nawa sa biyaya habag ng Diyos, pag dumako si Ray Parol sa ganitong pagkakataon, umaasa ako, nananalangin, nawa itong marinig ko sa Lord. Alam ko yung imperfection ko, mga kasalanan ko. Alam ko, walang sino mang karapat-dapat. Nangangarap pa rin. Nawa, pagdating ng panahon na yon, ito yung matanggap natin. Kayo ba? Di ba? Ganito rin yung pangarap nyo? Ganito rin yung gusto natin? Pero mo, dito sa lupa, ang dami mong pinagdaan ng hirap, sakit, problema. Ang dami mong kalungkutang nangyari dito sa mga imperfectong taong nakasama mo, sa mga nag-frustrate ng buhay mo, sa mga nagpaiyak sa'yo, mga pangyayaring dumurog ng puso mo, sa mga pagkakasakit na binata mo, hinarap mo,
problema na hinarap mo. Isang araw, matatapos ang lahat ng ito. At napakaganda na pagkatapos ng lahat ng ito, ang sasalubong sa iyo yung salita ng Panginoon. Sabihin ng Lord sa iyo, mahusay, magaling na alipin. Wow! Mas walang sinabi yung appreciation night ni Sen nung Thursday. Kahit umuwi siyang tuwang-tuwa, walang kwenta yung tuwa. Pagkatapos kasi sinabi dito ng Panginoon, makibahagi ka sa galak ng iyong Panginoon. Excellent! You are genuinely good. These are character virtues. Ito yung bunga ng gawa ni Kristo sa atin. Ito yung bunga ng bagong buhay na pinagkaloob sa atin ni Kristo nang tayo kumilala sa Kanya. Kaya sabi ni Jesus, sa pamamagitan ng bunga nila, makikilala mo sila. This is the work of God. Parehong nagbigay ng faithful service at dahil dito, sabi dahil kayo ay mapagkakatiwalaan, mas bibigyan ko pa kayo ng reward. Ang reward ay mas marami kayong opportunity for service. Pagkakatiwalaan. Tandaan nyo, mga kapatid, pag nasa langit na tayo, lahat tayo perfecto na. Wala na tayong kasalanan. Hindi na tayo magkakasala. Kung may gagawin tayo, kakanta tayo sa Lord, sa worship, hindi lang tayo kumakanta. Alam natin, nag-worship tayo. Kung tayo man ay nagbubuhat sa church, ayos nung kakainin ng mga kasama natin. Minsan nainis ka, nakakapagod naman to. Pero doon, pag ginagawa mo yan, perfect ang pagkakagawa mo. O kami ni Brother Manny, nagbabasketball, bawat tira namin, shoot, walang mali. Perfect! Perfect na tayo eh. Pagdating doon sa langit. Pero ang pagkakaiba natin, meron pa rin. May mga ranks. Parang yung angels, di ba may ranks sinasabi sa Biblia? So yung pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Yun ang pagkakaiba. And for all eternity, kapag matapat ka sa paggamit mo ng pag matapat ka sa paggamit mo ng talentong pinagkaloob sa'yo ng Lord, ang reward sa'yo ng Lord ay all eternity. Kakalooban ka. Sabi niya, enter into the joy of your master. Makibahagi ka ngayon sa galak ng iyong master. Naalala niyo si Jesus, paano niya na-endure yung cross? He endured the cross because of the joy that is set before Him. Yung galak na naghihintay sa Kanya. Na finally, isang araw, masakit, malagim, nakakalungkot at napakahirap yung pinagdaanan ng Panginoon. Pero lahat ng yan, hinarap niya sapagkat may galak na naghihintay sa Kanya. Ano yung galak na yon? Isang araw, Brother Ray, makita ka ng Lord sa langit. Fully redeemed. Tinubos ng kompletong-kompleto, walang pagkukulang na si Ray Parol na makasalanan doon. Kagaya na ni Kristo. Here come the fullness of Christ. Hello? Pwede naman magsalitang walang mic. Ha? Meron ba? Oh, sige. So, ito yung malalim na isipin natin. Pag isip-isipan nyo, mga kapatid,
Habang nandito pa tayo, habang tayo ay ilan-ilan ngayon, nakikinig sa salita ng Diyos. Habang tayo ay ilan-ilan na sumasamba sa Panginoon ngayong Sunday morning. Magandang pag-isip-isipan natin to. All eternity rest in what we are doing with the gifts that God has blessed us with. You will be as joyful as the Lord. The redemption plan is fully complete. Kompleto. Mga redeemed. Therefore, the redeemed of the Lord shall rejoice as they enter Zion, the city of the living God. Praise be to the Lord. Ngayon, punta natin yung pangatlo. Napakalungkot. Napakalungkot ng pangyayari sa taong ito. Nasa paligid siya eh. Narinig niya yung pangangaral ng Panginoon. Parang nung minsan nangaral ang Panginoon at ang Hello. Hello. Praise the Lord. Parang nung nangangaral ang Panginoon, minsan sa sobrang dami nung nakikinig, walang tinapay, di ba? Ang dami nun, pero ilan sa kanila yung totoong sumunod sa ginawa ng Panginoon. Nung bago mamatay ang Panginoon, nagkaroon ng araw ng palaspas. Diba? Papasok ang Panginoon dun sa templo at marami sa kanila sumisigaw, Hosanna, Hosanna, Son of David. Blessed is He who comes in the name of the Lord. Diba? Rejoice sila. Yung mga balabal nila, nilagay na sa kalsada. Sinalubong nila ang Panginoon ayon sa ulat. Pero ilang araw pagkatapos nito, ilan sa kanila ang nandoon? Sumisigaw na, crucify Him. Pako siya sa krus. Ito yung malungkot na istorya ng simbahan. Hindi lahat na nagsabi, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi lahat na nagsabi nung ganitong araw, November 19, 2023, tinanggap ko si Jesus sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang mga pagsabi na siya ay tunay na ligtas nga. Katunayan, sa 12 alagad ng Panginoon, may isa doon, hindi pa nga nakalusot eh. Kilala niyo kung sino? Si Judas. Sabi ng jeep, God knows who does not pay. Judas eh. Hindi siya nagbayad. Diba? Sa church maraming ganyan. Hindi natin kilala. Pero kilala ng Lord. Bandang huli, sa panahon ng paghuhukom, eh makikilala din natin sila. Kaya huwag kayong magulat. Sa Kingdom of Heaven, may ginudge na mapunta sa kadiliman. Kasi itong Kingdom of Heaven na to, yung sinasabi dito ng Panginoon, ito yung physical, nakikita. Ito yung mga tao sa buong mundo, nagsasabi sila ay Kristiyano. Pero hindi lahat sa kanila ay tunay na tagapagsunod ni Kristo. Sana maging malinaw tayo doon. So, yung pangatlo, ito yung pangatlo, yung talentong binigay sa kanya na iisa na lang, pero binigay ito ayon sa kanyang kakayanan, ibig sabihin, kaya niyang paunlarin yung talentong yun. Ang ginawa, binaon sa lupa. Mas nakakapagod pa nga yung ginawa niya eh. Bakit? Biro mo, naghukay pa siya. Binaon niya sa lupa. Mas madali pa yung sinabi ng Panginoon niya, sana, kung ganyan ang pagkakilala mo sa akin, sana binangko mo. Hindi na siya maghuhukay nun.
pupunta lang siya sa bangko, sa treasury, dun sa templo, sabihin niya, ito yung pera, invest ko. Normally, may tubo yun eh. Ang tubo, nung panahon na yon, sabi ni John MacArthur, ay 12% per annum. Ay, hindi ko alam kung per annum, pero 12% per transaction. So, kung yung bangko ay may 12% siya, kung magulang yung bangko, at least may 3% siya. Sa panahon ngayon, finder's fee. Yung sanay, ganun na lang ginawa mo. Hindi ginawa. Kaya, hindi naman niya, hindi niya binaldash yung talento. Nandun pa naman. Kung isa yung binigay sa kanya, isa yung binalik niya. Walang nabawas. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, wicked, lazy. Masama ka. At tamad. Sa Proverbs, pag mabasa mo yung Proverbs, kambal yung salitang yan eh. Yung masama at tamad. Ano yan eh? Twins. At dito, ginamit ng Panginoon sa kanya. Ikaw ay masama at tamad. Ito ay makikita natin kung bakit ganito yung paghusga ng Panginoon sa kanya. Nakita to dun sa kanyang gawa. Kaya nga sabi ng Lord, by their fruits, you will know them. No? Ano ba ang ginawa niya? Wala. Binaon niya yung talento. Kaya nga, kanina, ako, pag nag-iisip ako, tinatanong ko, Lord, ano ba yung binigay mo sa aking talento? Nagagamit ko ba ito na tama? Ikaw, anong binigay sa iyong talento? Gamit mo ba ng tama? May isang bagay na ang Diyos, huhukaman tayo. Kasi may tagubilin ng Lord sa atin. Malinaw na tagubilin bago siya pumanik sa langit. Pagkatas na ito ay pumanik ang Lord sa langit. Alam niyo ba yung tagubilin na yun? Ha? Alam niyo yun? Ha? Great Commission. Ipangaral natin yung Ebanghelyo. Lahat tayo. Lahat tayo. Walang exempted. Kung ikaw'y mananampalataya sa Panginoon, dapat ipangaral mo sa iba yung Ebanghelyo. Kaya ang tanong ko minsan sa sarili ko, sa pagiging Kristiyano ko ng ilang taon na ngayon, 1982 kasi ako na born again. So, tagal na, tandang 40 years, more na. Sa akin, 40 years. Kailan na ba nasabihan ko tungkol sa mabuting balita? Ikaw, ilang taon ka ng Kristiyano? Ilan na ba ang inimbita mo sa church? Si Sandy ko tanungin kasi marami na kaming na church plant ni Sen. Noong college ako, nagpipreach ako dun sa school namin. Lakas ng loob ko, humingi ako ng permit dun sa aming din. Bigyan ako ng chance dun sa chapel. Every Thursday, nagpipreach ako dun. Galit na galit sa akin yung mga estudyante na Katoliko kasi Catholic chapel yun. Pupunta ako. Kinather ko yung mga ibang believer doon. Sama-sama tayo. Iba, kumanta akong bahala sa preaching, kayong bahala sa kantahan. Gagalit yung iba. Kaya isang araw, galit yung isang mayamang inchik na babae sa akin. Nunobena siya. Nagpipreach ako, nagalit. Bakit? Anong karapatan mo? Pinakita ko yung letter nandito. Okay, sabi niya. Sabi niya sa akin, sige, pwede bang mas malaman ko kung ano yung pinipreach mo? Nilibre ako nun sa hamburger, para makinig lang ng preaching. Kaya yun pinakamasayang panahon ko na may mga tao na nakakilala sa Panginoon. Tayo ba? Ano ba yung talento na pinagkaloob ng Lord sa atin? Nagamit ba natin? Na-reveal yung kanyang pagiging masama dun sa kanyang ginawa o hindi ginawa. Wala siyang ginawa. Wala siyang bunga. By their fruits, you will know them. Tapos, naipakita din yung kanyang kasamaan at ang kanyang, yung wickedness niya, kung paano niya kilala yung kanyang master.
Maling-mali ang pagkakilala niya sa master niya. Sabi niya, ikaw, alam ko, malupit ka. Kilala mo ba ang Diyos na malupit? Kung kilala mo ang Diyos, makikita mo God is love. Siya nagturo ng pagmamahal sa iyo. God is love. Pero ang pagkakilala niya, malupit ka. Umaani ka nang hindi ka nagbibinhi, gumagapas ka hindi ka gumagapas pero gusto mo yung bunga. Diyos niyo ba to? Paano makilala ang Diyos mo? Kilala ko ang Diyos is gracious. Mapagbigay siya. Hindi ako karapat-dapat pero nagbigay ang Panginoon. Habag siya. Pinatawad niya ako sa lahat ng aking pagkukulang. Mali ang konsepto ng Diyos sa taong ito. Ang nangangahulugan, wala siyang tunay na relasyon kay Kristo. Pero, kasama siya doon. Parang sa loob ng church, di ba? Magugulat ka, isang araw, magpipreach yung pastor, may member, galit na galit, pastor. Ang pinilis ni pastor salita ng Diyos. Pero ba't siya nagagalit? Kasi, pinilis pala ni pastor, tinamaan siya. Hindi naman sinabi nung pastor, ikaw ay mapang-ibabaw. Pero nagagalit siya dun sa word na mapang-ibabaw. Wala naman sinabi. Taka nga yung nagagalit yun. Hindi ko naman sinabi na siya yun. Wala naman sa isip ko na siya yun. Sinasabi ko lang yung salita ng Diyos, di ba? So, minsan may mga ganyang kwento, malalo na patotoo, na hindi lahat ng nasa church ay nagbubunga at hindi lahat ay nakahanda para sa Panginoon. May isa nga, minsan may meeting akong dinaluhan. It's a leaders meeting. Nung pinag-usapan, kasi noon yung persecution. Yung sabi ganun, yung may sign of the beast, may tato. Sabi niya, pag dumating niya, papatato ako, ayoko magutom. Minsan yung mga salita, yung gawa, diyan makikita kung ano yung tunay o fake mong pananampalataya. Sabi niya, Master, you reap what you did not sow, you gathered what you did not scatter. But God is not like that. You cannot outgive God. You cannot outbless God. Katunayan sa offering natin, sabi, God will give us more. Diba? Ganun ang Diyos natin. Eto'y wala siyang worshiping heart. Kung kumakanta man siya sa Lord, kumakanta lang siya. But hindi siya sumasamba. He has no worshiping heart. Pati yung kaluwalhatian, takot siyang maibigay sa amo niya. Kasi pag kumita yan, kita ka, kukunin mo yung kita. Pag nalugi ako, kaya binaon niya sa lupa, magagalit ka. So, laging talo ako. Gusto niya may kaluwalhatian siya. Hindi niya nakita na bigyan ng kaluwalhatian yung kanyang amo. Kaya minsan nag-worship, sabi ko kay Pastor Norman, ayoko nung kanta natin kanina. Ano yun? You deserve the better glory. Hindi. You deserve all the glory. Dapat ang sa Lord. Wala na tayo. Huwag na tayo makisawsaw sa kaluwalhatian ng Panginoon. It's all God. The glory belongs to you and you alone. Sinasabi sa vindication. Pero kung heart natin ngayon, yung pagka mag-worship tayo sa Lord, ganito, gusto natin ang part glory. O maging sa prayer natin. Isa sa prayer natin, akala natin yung prayer natin parang ginigipit natin yung Diyos. Sinasakal natin siya hanggang isang araw. Sabihin ng Lord, sige na nga, gawin mo na yung gusto mo. Dapat ang prayer natin, not my will, Lord, kagaya ni Jesus. But your will be done. Ang prayer life natin is marked by obedience to God's will. Hindi yung sa kagustuhan lang natin. Kung may mga tanong tayo, we humbly go to God and ask God, Lord, lead me. Tulungan mo po ako. Makita ko yung kalooban mo dito sa ganitong issue. And then you begin to study the Word of God at makita mo yung kalooban ng Diyos doon. Nagtaka ko, bakit naman yung 1,000 pa sa dinami-dami ng tao, yung 1,000 talento na binigyan, yung pa yung pumalpak. Siya pa sumablay.
Kung 5,000, bakit hindi sumablay? 2,000, hindi sumablay. Bakit sa Talinghaga, ito pang binigyan ng isa ang sumablay? Ako naniniwala, parang gustong itawid ng Diyos sa atin ang katotohanan. Walang sino man sa atin dito exempted. Pagharap natin sa Lord. Meron tayong pagsusulit. Binigay na talento ang Lord sa'yo. Ano na? Tumubo ba? Naggamit ba yan para sa kaluwalhatian ng Lord? O nagamit yan para sa pansarili mong kaligayahan at katuwaan, kasayahan? Paano mo ginagamit ang talento na binigay ng Lord sa iyo? Masaya ka ba? Nabibigyan mo siya ng papuri, pasasalamat, na siya ay maluluwalhati sa iyong mga ginawa o masaya ka? Ayaw mong gawin to. Gusto mo, dapat ako kasama. Paano na si Eddie? Sinong Eddie? Eddie ako. Paano na? Ako pa rin? May apology ka? Ang nangyari, pahamak siya. Kapatid, walang exempted sa atin, harap tayo. So ito yung pangalawang puntos nung talinghaga na ang mga mananampalataya ay may pananagutang gamitin ng buong katapatan. Ang bawat talento pinagkatiwala ni Jesus sa kanila habang sila ay naghihintay sa kanilang pagbabalik. At yung pangatlong katotohanan, ang tunay na mananampalataya ay mapararangalan, ngunit ang hindi tunay na mananampalataya ay mapaparusahan. Yan yung conclusion ng Lord sa kanyang pangangaral. Katunayan, pagkatapos ng talinghagang ito, may susunod na storya ang Panginoon tungkol dun sa paghuhukom, judgment, na lahat ay titipunin ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Ang lahat ng tao harap sa kanya. Ang isa ay lalagay sa kaliwa, isa sa kanan. Isa ay kambing, isa ay tupa. No? At yan, sinasabi dito sa talinghaga na magkakaroon ng paghuhukom at dito magkakakilanlan na. Ang tunay na mananampalataya ang magkakaroon ng pribileyo makapaglingkod sa Panginoon ng mahaba pang panahon, eternity. He who has been given more will be given even more. The one who has little, it will be taken away from him. The unprofitable servant will be sent to hell. There will be weeping and gnashing of teeth. All false, all fake will come to an end at this time of judgment. Sa simbahan ngayon, marami tayong naglilingkod sa Lord. And let us consider this truth while we are serving God. Maraming area of service. Minsan, luto ka lang. Minsan, i-preach ka. Minsan, kumakanta ka. Minsan, bibigay ka. Ang daming area of service. Nag-aalaga ka ng bata. Invite ka ng tao sa simbahan. Ang daming area of service sa church. Pero, if we're doing this all for God's glory, time will come, God will reveal it, and will say to you, magaling, tapat na lingkod. Pag minalas-malas ka, sasabihin sa'yo ng Lord, sama, tamad. Yung isa ay, makibahagi ka sa aking kagalakan. Yung isa naman ay, tapon sa kadiliman. Doon, ay pagtangis at nangangalit ang ngipin. This is a picture of hell. Isa, larawan ng langit. Being in the presence of God. Nawa, atong talinghagang ito maging malinaw na kwento para sa atin na bawat isa sa atin, isang araw dadako tayo sa panahon. Sabi nga natin kanina, ever ready. Paghahanda natin ngayon, gamitin natin yung mga talentong pinagkaloob ng Lord sa atin. Gamitin natin ang tama. Bunghusay, buong galing. Bigay natin sa Diyos ang lahat ng kaluwalhatian sa lahat ng ginagawa natin. Dakong huli, pagharap natin sa Panginoon, hindi tayo dapat natakot. Dapat tayo magalak. Dapat
tayo'y matuwa. Dapat tayo excited. Tayo dapat ito. Sapagkat ito yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Manalangin tayo. Ang dakilang Diyos, tunay na tulungan mo po ang bawat isa sa amin ang masuri namin ang pananampalataya na taglay po namin. At sa bawat oportunidad na binigay mo sa amin sa paglilingkod, nawa magamit mo ang mga talentong kayo din mismo ang nagbigay sa bawat isa sa amin upang maluwalhati ka namin. Upang nang sa ganon sa darating na araw na paghukom, naasahan namin matatanggap namin ang mabuti at magaling. Makikibahagi kami sa galak mo, Jesus. Salamat po, O Diyos, po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen. Pray for blessings. We pray for peace. Comfort for family. Protection while we sleep. We pray for healing. Prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering, and all the while you hear each spoken need, yet love us way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through rain trial? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough, and all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through rain trial? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? What if my
man. Oh, the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can satisfy. And what if trials of this life rain the storms the hardest now? Are your mercies in disguise?